Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Aking babasahin ngayon ay makikita sa Ecclesiastes chapter 10 verses 1 to 6. Ito po ang nakasulat. Ang isang buting pabango ay mapapabaho ng isang patay na langaw. Ang bahagyang kamangmangan ay nakakasira sa karunungan at karangalan. Ang matalino ay inaakay ng kanyang isipan tungo sa kabutihan. Ngunit ang mangmang ay nihila ng kanyang damdamin tungo sa kasamaan. Maging sa paglalakad ng mangmang ay mahalata ang kanyang kahangalan. Nakikilala ng lahat na siya'y mangmang. Kung ang pinuno mo'y magalit sa iyo, huwag kang magbitiw na isang ng iyong tungkulin pagkat maging ang malaking pagkakamali ay mapatawad kung ikaw ay maging mahinahon. Ito po ang isang di makatuwirang nangyayari sa buong mundo na may kinalaman sa pamumuno. Ang mga mangmang ay nilagay sa matataas na tungkulin, ngunit ang mayaman ay sa mababang uri ng gawain. Yun lang po. Purihin Panginoon sa kanyang banal na mga salita. God bless. Muli po, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ang akin po ibabahagi ngayong gabi mula po sa Aklat ng Mga Ngaral, Kabanata 10, sa talata 7 hanggang 9. Ito po ang naksaad. Nakakita ako ng mga aliping nakasakay sa kabayo, samantalang ang mga pinuno ay naglalakad. Ang nag-uumang ng bitag ay siya ring mahuhuli roon. Ang lumulusot sa mga pader ay matutuklaw ng ahas. Ang nagtitibag ng bato ay malamang na mabagsakan nito. Ang nagpuputol ng troso ay nanganganib na madaganan niyon. Iyan po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Tanging sa mga lumikha lamang po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Aking babasahin ngayon ay makikita sa Ecclesiastes chapter 10 verses 10 to 14. Ang palakol ay pumupurol kapag hindi hinahasa. Ang mahusay na plano ay nakakatulong ng malaki sa pagtatagumpay. Walang kabuluhan ang kapangyarihan ng nagpapaamo ng ahas kung hindi gagamitin sa pagsaway nito. Ang mga salita ng matalino ay nag-aani ng karangalan, ngunit napapahamak ang mangmang dahil sa kanyang mga salita. Ang pangungusap ng mangmang ay nag-uumpisa sa kamangmangan hanggang matapos ito pa rin kamangmangan. Ang mangmang ay walang tigil sa pagyayabang, ngunit sinong nakapagsabi ng susunod na pangyayari at nang maghanap kapag siya ay patay na. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating babasahin ngayon ay makikita sa Ecclesiastes chapter 10 verses 15 to 17. Ito po ang nakasulat. Ang pagpapagod ng mangmang, ang pagpahina sa kanya, ay hindi man lamang niya alam ang daan papunta sa bayan niya. Kawawa ang lupain na ang hari isip bata at ang mga pinuno mahilig sa handaan. Ngunit mapalad ang lupain na may haring na matino, may mga pinunong nakakaalam kung kailan dapat magdiwang. Yan lang po. Purihin Panginoon sa kanyang banal na mga salita. God bless. So muli po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Tayo po ay nasa Ecclesiastes chapter 10 verse 18 to 20. Sabi po dito, dahil sa katamaran ay guguho ang bubungan at dahil sa kapabayaan ay tumutulo ang bahay. Ang piging ay ginagawa upang magsaya at ang alak ay nagpapasaya ng buhay, ngunit ang salapi ay sumasagot sa lahat ng bagay. Huwag mong susumpain ang hari kahit sa iyong isip, at huwag mong susumpain ang mayaman sa iyong silid, sapagkat maaaring marinig ng ibon sa iyong papawid ang iyong sinabi at maiparating sa iba ang iyong mga salita. So dito makikita po natin yung mga aral na pwede po natin matutunan sa ating pong binasa. Yung katamaran po ay nagdudulot po ito ng pagkasira. So dito makikita natin na yung bahay ay hindi po ito biglang guguho, kundi ito po ay nasisira unti-unti dahil po sa kapabayaan. So ganito po ang mangyayari sa ating buhay kapag yung ating panalangin, ating pong pinababayaan, humihina po yung ating espiritual na buhay. Yung ating pamilya na pinababayaan, lumalayo po yung relasyon. At yung trabaho na pinababayaan, bumababa po yung kredibilidad. At yung ministeryo na pinababayaan, nawawala yung bunga. So dito makikita po natin, huwag po nating intayin na masira. What you neglect today,
ay pwede po itong makasira ng kinabukasan. So, huwag po nating intayin na masira bago po tayo kumilos. So, dito makikita din po natin yung maging responsable po tayo doon sa mga bagay na ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos. Yung simpleng gawain na hindi ginagawa ngayon, maaari po maging malaking problema para sa araw ng bukas. So, sabi nga po dito sa Proverbs, chapter 30, verse 34, makikita po natin dyan na nagbibigay din po yan ng larawan ng bukid na napabayaan. So, ibig sabihin talagang dadamuhin po yan sa ministry, sa pamilya, sa trabaho, sa personal na buhay. Talagang magkakaroon po ito ng problema. So, hindi po sapat na may magandang pangarap. Kailangan po itong samahan ng sipag, disiplina at katapatan. Yung pera po ay mahalaga, ngunit hindi po ito yung pinakamahalaga. Sa verse 19, pinapakita po dito ni Solomon yung practical na realidad, na kailangan natin yung pera sa ating buhay. May mga bagay na, pero lagi po natin tatandaan, na may mga araw na hindi kayang bili ng pera. Yung kapayapaan ng puso, yung tunay na pag-ibig, yung may mabuting pangalan, yung kaligtasan, yung presensya ng Diyos. Ito po ay hindi kayang bilhin ng pera. Kaya huwag po natin gawing huwag po natin gawing Panginoon yung pera. Gawin po natin itong tool na ginagamit natin na may karunungan. At dito isa po sa napakaganda na pwede po natin matutunan, yung maging maingat po tayo sa ating mga pagsasalita. Dito sa talata, sa verse 20, ito po ay nagbibigay po ito sa atin na maging concern po tayo sa ating bigyan po natin ng wisdom, yung the way kung paano po tayo magsalita. So, dito pinapakita na kahit lihim po nating sinasabi, yung ating mga sasabihin, maaari pong makarating ito sa iba. So, ibig sabihin, kailangan po tayong maging aware, So, napakahalaga na po ngayon, yung mga ginagawa natin, Lalo na ngayon, may mga group chats, may mga social media, may mga private messages, may mga conversation po tayo. Kailangan po natin isipin na hindi po ito sikreto palagi. Pero yung salita na maaaring lumipad, ay mas mabilis po ito sa inaakala natin. So, dito, lagi nating alam naman natin yun, na think before you speak. So, makikita po natin na talagang napaka-importante po na bigyan po natin ng pagpapalaga yung the way na tayo magsasalita. Kaya lagi po natin tatandaan yung sinasabi sa Proverbs, chapter 18, verse 21, yung buhay po at kamatayan ay nasa kapangyarihan po ng dila. So, napakaganda po yung ating natutunan dito sa Ecclesiastes chapter 10. So, purihin po muli ang Panginoon, and God bless everyone.